Kung yung tao ninyo ay may kasalanan, sibakin agad-agad, ihagi sa Ang bintana. pangalan ko po ay si Tony Moraes. Alam na po namin. Alaman nyo kung totoo, kasi kung totoo, sibakin nyo na agad. Ano pang hinihintay nyo? Actually po, noong No sir, no sir. Pasalitain nyo naman. Yung ginawang investigasyon, may kasalanan siya o wala? Yes or no lang po? Yes or no? sa amin pong ginawang Yes or no lang po? Ito lang yung mensahe ko sa DFA. I've been listening dun sa argumento ni Senator Alan Cayetano back and forth with the Tribune people. Binabanatan yung tauhan ninyo. Wala man lang ni isa sa inyo tumawag sa kanya na, hoy, sagutin mo itong mga banat laban sa iyo. And then inimbestigahan nyo sana yung pagkatao niya kung tama yung allegations against him. Tapos sa paggawa nyo yung investigasyon, wala kayong nakitang basihan, then you should have written a letter sa Tribune. Did you do that? Did you wrote Tribune a letter para sabihin na inimbestigahan based on the article we read in the Tribune, so and date, ito yung investigation namin, ito yung result, tapos padala nyo sa Tribune para masulat din ang side, not only the side of Mr. Cato, but the side of the DFA as a whole. Hindi yung keep quiet lang kayo, parang pinapayagan yung banatan to ng banatan, tahimik ng palaki ng tahimik. maaari po akong magsalita, Senator. Magsalita na po kayo. Ang pangalan ko po ay si Tony Moraes. Alam na po namin. Undersecretary po sa Administration po. So lahat ng bagay na may kinalaman sa mga pagkakamali, pagkukulang, paglabag sa batas ng sinumang tauhan ng Department of Foreign Affairs ay sa amin pong opisina bumabagsak. Para lang po linawin, hindi po kami natulog sa kaso ni Conjen Cato. Nang nalaman po namin ang mga balita pa lamang kahit na... So nabasa niyo po yung mga article against him? Nabasa po namin. Ilang articles po nabasa niyo against him? Hindi ko po nabasa lahat. Okay. So what did you do immediately after? Meron po kaming articles? Office of Public and Cultural Diplomacy. Sila po ang sumagot at sinabi po na Sumagot saan po? Sumagot sa Tribune? sa isa pong pagpupulong sa isang press conference. No, what I'm trying to say, sir, is sumulat ba kayo sa Tribune para ibigay yung side ng DFA o dili ka side ni Mr. Cato para sabihin na para sa kaalaman nyo, Daily Tribune, kami po yung nag-imbestiga at base sa aming pag-imbestiga, ito po ang aming napatunayan o nakita at aming na tanto na may mali po sa inyong pagsusulat. Something like that na dapat ginawa nyo, sinulatan nyo ang Tribune. Sa kasalukuyan po, hindi po namin sila nasulatan sapagkat nagsasagawa po kami ng masusing investigasyon bago po natin. Gaano katagal na yung series? How long? Ilang buwan? Your Chair, we started writing about it September. September, and then kailan po natapos? Ilang series po ito? Kasi continuing yung case, Your Chair. September, so hanggang kailan po? September 20? Siguro mga hanggang January. September, October, November, December, January. 2024. So 4 months ito sinusulat. Sa loob ng 4 months, hindi ka nakapag-imbestiga? Para malaman nyo kung totoo, kasi kung totoo, sibakin nyo na agad. Ano pang hinihintay nyo? Actually po, noong... No sir, no sir. 4 months na siya sinusulat. Ngayon, mag-iimbestiga kayo bilang nakakataas. Under siya sa inyo eh. So doon sa 4 na buwan, dapat meron na kayong ginawang aksyon based doon sa inyong ginagawang investigation. So kung kinakailangan siya sibakin, sibakin. Kasi tama nga si Senator Alan Peter Cayetano na hindi lamang si Cato dito ang nalalagay sa alanganin, kundi yung imahen ng DFA and then the Philippines as a whole doon sa mga taga-Italy. Maaari ko pong sabihin lamang yung mga ginawa namin para malinaw po. Noong October 14, 2023, katulad po ng paraan ng ginagamit ninyo na pag may reklamo, hindi naman natin pinakikinggan lang yung nagreklamo, hinihingi din natin ang panig nung nireklamo. Parehas po tayo, we afford due process to the person being accused. So on October 14, 2023, we formally requested, this is like a motu proprio investigation po, because there is no sworn affidavit, no written complaint against Conjen Cato. So we started our administrative investigation by formally requesting him to comment and explain
the accusations against him. We And what also, did he do? he wrote a reply. We also considered the report of Undersecretary De Vega, who visited Milan and interviewed people there and conducted an inquiry. He made a reply, and according to our Human Resource Management Office, there was no prima facie administrative case that could be filed against him. So in short, may Mr. kasalanan. Chair, Sorry. Yes, So yes, in ma'am. short, sa inyong ginawang investigasyon, may kasalanan siya o wala? Yes or no lang po? Yes or no? Sa amin pong ginawang Yes or no lang po? investigasyon, opo, wala pong ebidensya na nagsasabing Good. nagkasala Kailan niyo siya. po na find out na walang ebidensya na siya ay sangkot sa katiwalian? Oh. When? What date? Noong pong December, just to be December ano po? December 18, 2023. Okay, December 18, 2023. After that, hindi niyo sinulatan ng Tribune para ipadala yung result ng inyong investigation to clear him? At kung siya talaga may kasalanan, di sibakin niyo agad. Diba? Ganun lang sabi kayo kanina pa. So, hindi kayo sumulat sa Tribune para i-correct yung mga Oh. expose or kahit man lang wag na i-correct para sabihin na umaksyon kami, inimbestigahan namin, tauhan namin, and this is what we find out. Oh. Ang ginawa po namin, tama po kayo, hindi po kami sumulat sa Tribune, pero binigyan po namin ng paalaala si Conjen Cato na wag na makipag-ugnayan sa anumang patronato. Yun po ang aming ginawang hakbang at binigyan din po namin ng paalala ang konsulado na wag nang maggawa ng anumang statement na magdadawit sa konsulado sa anumang Sir, patronato. tama, wala tayong issue dyan. In Aha. fact, meron akong kopya dito na Aha. sinabi nyo, disassociate doon sa mga patronato. Totoo yung pinagsabi nyo. Ang point ko rito, tulad sinasabi ni Senator Cayetano, kung yung tao ninyo ay may kasalanan, sibakin agad-agad, ihagi sa bintana. Di ba? Wala po Pero kung wala namang kasalanan sa inyong ginawang investigasyon, then sulatan nyo yung source ng mga allegation against the DFA kasi tatamaan din DFA dito para sabihin yung side ng tao ninyo. Mr. Chair, Yes, Senator. di po bang matanong kay Yusek Morales or kahit kay Yusek De Vega, kailan po ba nag-report si Conjen Cato sa Home Office na may mga scam na nangyayari? Yes. August 31 was the first report po. August 31. Kasi naalala ko po kanina, sinabi ni Conjen, una na silang nakatatanggap ng mga bali-balita tungkol sa Alpha Assistenza, February. So bakit umabot ng ilang buwan bago at least mag-report sa Home Office? Even if ang unang actual complainant ay lumapit lang nung July, kaya na-aksyonan na nung August. Pero between February na unang nakatanggap ng reports ng scam or reklamo, particular sa Alpha, bakit sa August lamang na i-report sa Home Office? That's still 5 months, almost half a year, Yusek. This is more a question to be answered by Conjen Cato. But isang dahilan po kasi, nung nag-inform siya August 31, meron din request to hire a lawyer. By the way, may I take this opportunity to thank Senator Cayetano for one important thing. Siya yung dahilan kaya may ATN fund kami na 1 billion at saka yung 200 million actually, yung legal assistance fund. So, may I continue? Nung August 31, Mr. Chair. may tinanong si Senator Cayetano bakit tumagal ang hiring ng lawyer. Nobody was remiss here. Ang nangyari po, ang question na lang, yung quotations. The Secretary of Foreign Affairs has to approve kung mag-hire ng, I mean, a decision to hire a lawyer, pwedeng gawin ng head of post. Pero yung gastos yung gastos, kailangan i-approve ng Secretary of Foreign Affairs. And he sent quotations on October 19. But it was decided based on my meeting there with the Filipinos that the Filipinos must pick their lawyer. Kasi ang dami niyang binigay ng quotation kung sino-sino para walang controversy na naman, silang pumili at pinili nila si Attorney Bruno de Blasi. Once napili nila, end of October, meron ng approval po, no? So, back to the original question. So, hindi po late. Talagang, Mr. Chair, yes. just because yan ang tanong ko, Yeah. Madam. Let me premise this question muna, this response sa'yo. No? Ed, alam mo naman para kitang kapatid. Ikaw din, Tony, both si Yusek Kakdak and si Yusek Olalia ay mga alamat na sa labor. I respect all of you.
But ang point ko nga dito is, we're not pointing finger who delayed, etc. Sinasabi ko nga, may problema sa sistema. Kasi kung August ni-request, November nagka-abogado, that's why I was asking, how do we fix the system? No, meaning, do you allow the ambassador na nakumuha? Kasi we can give all kinds of reasons. May bidding, may ano, etc. Diba? But that's why nga binago natin yung guidelines before. Because yun ang reklamo ng mga taga-Saudi na kailangan mahuli muna sila ng police before they can have a lawyer. So it was no one's fault, Mr. Chairman. Pero isipin mo, Mr. Chairman, yung dating guidelines, kahit na hinuli ka na, pag wala ka pang kaso, hindi ka pa pwedeng kumuha ng abogado ang DFA. Rules natin yon, hindi rules ng kabilang bansa. So binago natin. So ang sinasabi ko, Yusek Ed, ngayon na alam na natin, 'di ba? Dapat baguhin. Number 2, and speaking from someone who loves the DFA, yun nga ang problema natin eh. Pag binabanatan ng media or even social media, ang ano kaagad natin is to, kasi we're diplomats eh, di ba? You're not, even if you're a lawyer, we're not day-to-day litigators. We're not made to face the tulfos of this world. Di ba? Totoo boss. The DFA are made to face the eccentric people of this world who wants to blow up this world. We are made to go with them, sit with them, talk to them, find common points, push for the Philippine interest, etc., etc. Sanay kami na kami ang sinisigawan, kami tama na sinisigawan pa rin, di ba? Pero hindi kami sanay na haharapin ang media, di ba? That's why when you had a former senator and a politician as a secretary, that's why I chose Elmer. Hindi ko kilala si Elmer. Because Elmer, Mr. Chair, used to be sa, anong diaryo mo nga pala? Sorry. Sa? Daily Globe and Today newspaper. And his editor was Teddy Boy Locsin. So I consulted with Tito Teddy Boy and him. That's why sabi ko, Elmer, turuan natin sila. Hindi pwedeng hindi tayo sumagot, pero hindi pwedeng guilty naman kaagad yung mga taga-DFA. And let me stop by this, no? In all of this, where is the ambassador? I'm not saying my fault siya, ha? No, but katulad nitong scam na to, is it still being handled by the Congen? You know, when you're under attack, ano ba turo sa atin lawyers? Di ba, a lawyer who has himself as a lawyer is a fool. So as soon as under attack ka, kunin na sa'yo nung iba para maayos yon. So ang naging solusyon nyo, Tony, wag mag-interact sa patronato eh. Mali yun eh. Dapat, ang sinabi nyo, yung ambassador ang mag-react sa patronato. Bakit? Ang patronato is not fixers. They're a legitimate, accepted in Italy as an NGO na tagalakad ng labor concerns. Ang problema sa iba nating kababayan, ginawang patron, ginawang padrinato, hindi patronato. 'Di ba? So by telling Elmer not to engage, and then hindi nyo sinabi sa ambassador, sige, ikaw mag-engage, marami pa rin tayong kababayan ngayon ang nasa patronato, 'di ba? Tapos hindi sila makakuha ng advice sa atin. Because the patronato are not fixers. They're recognized by the Italian government. They're promoted by the Italian government. Talagang naglalakad ng papeles doon. Ang problema, ginawang scam ng iba nating kababayan. Di ba? Oh, so anyway, Mr. Chair, kuha niyo po yung point ko. So sa akin, nandun na nga ako sa what do we learn from this and how do we address it now? We cannot address that now by just saying walang mali dito sa pagkuha ng abogado. So if something happens tomorrow in Russia or in Shanghai, o in places na hindi clear ang labor agreement natin, how long before they can hire a lawyer? I'd like to say at the longest 72 hours, di ba? I mean, you know, the only person I like better than Ed De Vega is his wife, because she doesn't sleep. She's 24 hours. Kung may kailangan na ipa-approve sa secretary na quote or whatever, she will tell me, sir, if you don't approve this, I will approve it kasi hindi pwede maghintay yung post, di ba? So